Ano na ba ito? Nandyan o wala yung impeachment? Ah, ito po isa sa fake news ni Inday Sara Duterte, mga kababayan. Pero bago po tayo tumuloy dyan, dumito muna ho tayo, no? Dumito muna tayo kasi halata na ng palasyo din ho, halata na ng mamamayang Pilipino eh. Oh, si Inday Sara Duterte, malamaharli ka na din po, mga kababayan. Malamaharli ka na po. Isa-isahin pa ba natin yung mga fake news? Unang-una, magpinsan si Franz Castro at si Attorney Claire Castro. Walang katotohanan po yun. No, hindi po totoo yun. Yung dalawang Castro, nilinaw na nila na hindi po sila magkaano-ano at wala po silang kinalaman sa isa't isa. Ito po, isa sa biktima ni Inday Sara Duterte, mukhang si Congresswoman Jerbil Luistro. Sinabi na may utang sila sa mga Duterte. Tapos, hindi na sila binalikan ni Inday Sara Duterte. Nung sinagot ho sila, pakibigyan naman po kami ng resibo, pakipakita naman po sa mamamayang Pilipino yung inyong katunayan na may utang po kami. At kayo po ang kinuhang lawyer, no, ng aking asawa. Ngayon, pansin na po ng mamamayang Pilipino, pansin na din po ng Malacanang mga bossing, kaya napasabi na sila dito. Oh, sabi ng palasyo, Sara Duterte now only source of fake news. Ay naku, wala nang katapusan, no? Kasi nga ho, simula pa lang dati gusto na nilang makuha maagaw yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang po hindi nagtatagumpay, mga kababayan. Bakit po? Kung ang ipambabala mo lang para makuha ang posisyon o makuha ang pagkapangulo, fake news, mahirap po yan. No, hindi po basta-basta naniniwala ang sambayan ng Pilipino. Tingnan nyo yung ginawa ng tatay niya. Oh, nagtayo ng stage, sinigaw, adik si Marcos. Nagtanong ang taong bayan, ebidensya, asaan? Walang naipakitang ebidensya. Sabi nung mga kasamahan nila doon sa DDS, naku po, ang ebidensya sa tamang panahon. Meron po ba yung ganon? Gusto nyo mapabagsak na yung Pangulo? Gusto nyo makuha na, maagaw na ang pagka-presidente tapos yung ebidensya sa tamang panahon? Umabot ng ilang taon ho, mga kababayan? 1.5 taon ho yata. Di po ba? Umabot ng 1.5 taon bago nila ilabas yung pulburon video. Siguro napapaisip yung mga yan eh. Bakit natin inilabas? Ayan, nabuko tayo na walang katotohanan. Ganon po kasi ang sambayan ng Pilipino ngayon. Inaalam po ang katotohanan. Hindi po basta-basta, no? Mga DDS na lang po ang utu-uto ngayon. At mga DDS na lang po ang mga nauuto nung mga ganito. Pala Sara Duterte now only source of fake news. Vice President Sara Duterte is becoming an only source. Biruin mo, no? Isa ka o pangalawa ka sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Tapos tatawagin ka only source ng fake news? Di ba, kabayan ko, kapatid ko? Oh. After she insisted once a knew that outgoing ACT teacher representative party list, no? Franz Castro and Presidential Communication Undersecretary ng Malacanang, Claire Castro, are cousins. At paulit-ulit po, sinisita na ng taong bayan. Si Inday Sara Duterte, hindi po sila magkaano-ano. No? Nagsalita na din yung dalawa, hindi po sila magkaano-ano. Ayun, tuloy-tuloy pa din po, mga kababayan. Maliho kasi. Nililigaw yung ating mga kababayan. Di ba? Although, kung magpinsan lang naman, hindi naman siguro big deal yun. Panlilin lang pa din po sa mamamayang Pilipino yun. Di po ba, the palace press officer did not mince word in criticizing Duterte for linking her, no, to the lawmaker, despite the palace official earlier clarification that they are not related.
Biruin mo, nagsalita na yung dalawa. Hindi ko po kaano-ano si Atty. Claire. Hindi ko po kaano-ano si Franz Castro. Patuloy pa din ang Vice Presidente sa pagpe-fake news ho, mga kababayan. O, asan pa dito? Sabi dito, iyon na nga po yung nakakalungkot dahil mismong ang Vice President, ang Vice Presidente ay nagiging paulit-ulit ba source ng fake news? Anli? Kasi ang napapansin ko sa kanila, babanat ng isa. No? Babanat ng isa. Kapag may sumagot ho, mga kababayan, hindi na sasagot ulit. Kagaya nga ho nung kay Luis Tro. Ano ho sabi yung kay Luis Tro, may utang sa amin sila dahil ang kinuha nilang lawyer, yung asawa ko. Sinagot ni Congresswoman, bigyan mo kami ng ebidensya, maglatag ka ng ebidensya para kung sakali, mabayaran naman namin kayo. Hindi na bumalik si Inday Castro. Ay, sige. hindi na bumalik si Vice Presidente. Kasi siguro halata niya na, naku po, masusunog ako dito. Yari ako dito. Huwag mo lang pansinin yan. No? Ganyan po ang style kasi nila. Huwag mong pansinin, huwag mong kibuin para mamatay na yung issue. Para hindi lumaki. Pag sinagot mo pa yan, ay lalaki pa ang issue hanggang sa wala ka namang maipakitang ebidensya. Ganyan po yung style nila. Sabi ni Peli May, I think Sara Lustay is being sarcastic. Hindi, pero alam mo yun, yung walang paglilinaw at iiwanan mo sa publiko na yung dalawa ay magkasin, na yung dalawa ay magpinsan, mali pa din po, mga kababayan. Dagdag pa dito, nakakalungkot na ang Vice Presidente ay hindi po naiintindihan ng ating sinasabi. So, nagiging source of fake news na po or disinformation ang Vice Presidente. Totoo naman po. Kung hindi totoo yung mga sinasabi mo, kung pawang mga kasinungalingan at wala kang paglilinaw o wala ka man lang sinasabing, joke lang naman po yun. Ang ending po niyan, paniniwalaan ng kapwa natin Pilipino. So pagka itong kapwa natin Pilipino, nakipagkwentuhan sa labas, sinabi, si Franz Castro at magpinsan yung dalawa na yun eh. Yung mga kausap, fake news siya sinasabi mo, walang katotohanan. Anong fake news? Galing sa Vice Presidente. Di po ba? Kaya dapat doon sa mga maliliit, yung mga ganyan pa lang po, pinuputol na. Hindi na ho agad kumbaga, hindi na ho agad dapat sinasabi yung mga ganyan dahil kasinungalingan po. Nakakalungkot na ang Vice Presidenta ay hindi po naintindihan ang ating sinasabi, so nagiging source of fake news na po at disinformation. Hindi ito maganda para sa kanya bilang pangalawa, nakakataas na leader ng bansa. Pati yung AI nila, fake news. No? Paano po naging fake news, mga kababayan? Kasi hindi naman tunay na tao. So sana wag manatili ang pagiging source niya ng fake news bilang Vice Presidente. Masaklap po yan, sakit po niyan. Kami nga mga simpleng vlogger lang simpleng tao. Pag sinasabihan ng fake news, paano mo nasabi? Talagang inaano namin eh. Talagang sinasagot ho namin. Patunayan mo nga na fake news itong mga binabalita namin galing sa mga mainstream, etc. Ikaw pa mismo na Vice Presidente, no? Ang magiging sanhi o umpisa ng fake news. Nakakalungkot naman ho yun, mga kababayan.